fully by the grace of God. Uwan, ano? Uwan. Uwan o Huwan? Yuwan po. Ay, Yuwan? Yuwan. Pray lang po tayo kasi nakakatakot yung nangyari sa Cebu, no? Kay Tino. Typhoon Tino. Talagang halos sa overview, no? Aerial. Kita natin na halos walang bubong yung mga bahay, ano? Talagang nilipad ang mga bubong. Ayon sa pag-asa o ayon sa ano. Mas matindi itong bagyo na to. No, kaya mahalagang ano, mag-pray. Sakto pa naman, bukas yata yung dating o Bukas? mamayang gabi o bukas ng umaga o Papasok na yun sa... so, actually nung Sunday, ang preaching ko, the Storm Master. Diba? The Storm Master yung preaching ko. Tapos pagdating ng Tuesday, ayun na. Kaya magkasunod pa pala. Talaga naman. Ganun. May panahon na ang ibang presidente, konti lang ang bagyo. Oo, November, hindi na dapat masyado mo na ito yan. Ba't ka nangyari kaya sa panahon ni BBM at ang lakas ng bagyo? Kay Duterte, wala masyado malakas sa bagyo eh. Pero may pandemic siya. Yung nangyari, global naman yun. Ito naman. Hindi pa rin. Yung nung naipis ko naman yung ano, yung overcoming depression, anxiety, stress. So, pitch ko rin yun eh. The following day, yun nga, nabalita yung pagpapakamatay ng anak ni Kim Atienza. Kasi yun ang mga ano eh, mga practical na ano, sa panahon natin ngayon. Daming depressed. Lalo na kung mararanasan yung mga nangyayari dito o nangyari sa Revelation na pinag-usapan natin. Okay, so good afternoon po sa bawat isa. Our subject is eschatology. Na po. Dito na po tayo sa Revelation chapter 8. Po, bago tayo pumalaot, manalangin muna tayo, no? So, Pastora Julie, open us in prayer. Sige po, manalangin po tayo. Hallelujah. Aming Diyos, makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa oras na ito muli na ginagawa mo kami sa pag-aaral na ito. Hayaan mo po kami noon na ito po, O Diyos, ang kumasi sa amin ng karunungan na nagmumula sa iyo, ganoon din sa aming tagapagturo. Salamat, Lord, sa pagkakataon ito, Panginoon, na binigay mo sa bawat isa sa amin. Purihin ka, dakilang Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mahayag, at ikaw po, Panginoon, ang maitaas sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat at kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. So, chapter 6, pinag-usapan po natin yung yung 6 na selyo, no? Natapos na po na yung mga selyo doon. At pagdating sa chapter 7, may pahinga, di ba? Ng Book of Revelation. Kaya natin yung naging kaganapan doon. Yung interlude, and then nilarawan diyan yung ano, yung multitude from the Great Tribulation. Ayan po. At ngayon po sa chapter 8, buong chapter 7, hindi po tinalakay yung ano, ikapitong trumpeta na po. So, chapter 8 na po natin mapapag-aralan ngayon yung the seventh seal, no? Meron po siyang 13 talata lang. Yung pong Revelation chapter 8, ano. So, sige po, pwedeng basahin natin isa-isa. Ako muna. When the Lamb broke the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. Next, Pastor Jose. Verse 2. Oh, kayo muna. Pastor Bishop, ikaw. Revelation 8:2. Revelation 8:2. Praise God.
It says, sa Tagalog na lang po, "At nakita ko ang 7 anghel na nangatayo sa harapan ng Diyos at sila'y binigyan ng 7 pakakak." Dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sulugan ng insenso at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog ang dambanang ginto na nasa harap ng trono, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Mula sa kamay ng anghel ay unti-unting tumaas sa harapan ng Diyos sa puso ng insenso kalakip ng panala o dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Verse 5. Pagkatapos, ang anghel ay kumuha ng mga baga mula sa dambana at nilagay sa sunugan ng insenso at inihagi sa lupa. At bilang kumulog, nag-ingay, kumidlat at lumindol. Verse 6. At ang 7 anghel na may 7 pakakak ay nagsipaghanda upang magsiihi. Verse 7, "The first sounded, and there came hail and fire mixed with blood, and they were thrown to the earth, and a third of the earth was burned up, and a third of the trees were burned up, and all the green grass was burned up." Verse 8. At umihip ang ikalawang anghel, at tulad ng isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy, ay nabubulusok sa dagat, at ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasak ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang dagat. Tiniba ng ikatlong anghel ang kanyang trompeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin. Grabe. Nagliliyab na parang sulok at bumagsak sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. 11. Ang bituin ay tinawag na kapaitan. Pumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainin nito. At umihip ay ika-4 anghel at nasugatan ang ikatlong bahagi ng araw at ang ikatlong bahagi ng buwan at ang ikatlong bahagi ng bituin upang magdilim. Ang ikatlong bahagi nila upang ang ikatlong bahagi ng maghapon ay huwag lumiwanag at gayon din naman ang gabi. Then I looked, and I heard an eagle flying in mid-heaven and saying with a loud voice, "Who to those who dwell on the earth, because of the remaining blast of the trumpet of the 3 angels who are about to sound." So, ang Diyos po ang siya magpala ng kanya pong salita sa ating pong kalagitnaan. Chapter 8 ng Book of Revelation. Yung chapter 8 po, ito po yung pagbubukas ng ika-7 selyo. The 7th seal were open. Ano po? At dito po, nung pagbuksan ng ika-7 selyo, ito po yung pasimula naman ng pakakak, yung trompeta. So, dito sa chapter 8, hanggang ika-4 na trompeta lang muna, no? Tama ba? Hanggang 4 na trompeta o ika-4 na trompeta yung inihipan. No? Sabi ng verse 12, "The 4th angel sounded, and a third of the sun, and a third of the moon, and a third of the stars were struck, so that a third of them would be darkened, and the day would not shine for a third of it, and the night in the same way." So, hanggang 4 na trompeta lang ang chapter 8. So, pag-usapan po natin. Sabi nung verse 1, "When the Lamb broke the 7th seal," nabuksan daw po ang ika-7 selyo, what happened? There was silence in heaven. Hanggang kailan? For about half an hour. Ano kayang klaseng katahimikan yun? Di ba? Gaano katindi yung katahimikan na yan? Silence in heaven. So, hindi natin alam. Literal ba? Half an hour. Di ba? Basta, sabi, meron daw tinatawag na silence in heaven.
Ulit na rin ng bishop na silent oras ng Diyos. Di ba may kantang The Sound of Silence? Medyo mahaba yun. May kanta na, sino kumanta nun? Alam mo yun, Edwin. Alam mo yung The kanta na Beatles yun. o? Simon and Garfunkel. Oh, sa'yo. Ay, Alam mo. Yung singer, alam Sige, eh, sige. di ba? Come to talk with you again. Ay, meron, ang ganda ng meaning. Oh, kanta pala na, no? Oo. Tama na. Let it cease while I Maganda was sleeping. sana yung kanta na yan, kaya may mensahe niya. Ay, parang pinag-ihili ka ng kanta na eh. I was planted in my brain, still remains within the sound of silence. Wow, di ba? So, Salamat po. yun pala yung, yun pala yung kanta na yun, The Sound of Silence. So, dito meron pala sa Bible, ano? Sabi, nagkaroon daw ng tinatawag na there was silence in heaven. Hanggang kailan? Half an hour. At pagkatapos po na matinding katahimikan na yun. Diba? Meron pala nagbabadya, no? Pagka yung tahimik, ano? Minsan ganun, ano? Sa panahon na ikaw nananahimik, no? Sarap ng tulog mo. Tapos, meron palang biglang mangyayaring kaguluhan, ano? Ito yung ano, no? At pagkatapos po ng katahimikan na yon, verse 2, and I saw the 7 angels who stand before God, and 7 trumpets were given to them. May nakita siya. 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos. At itong 7 anghel, merong 7 trumpeta na binigay sa kanila. Diba? At sa verse 3, another angel came and stood at the altar, holding a golden censer, and much incense was given to him, so that he might add it to the prayers of all the saints on the golden altar which was before the throne. So may mga saints ano sa golden altar before the throne. Diba? At sa verse 3, hindi kasama sa 7 angel ito. Another angel ito. Tama? Na ano raw po ang nakita? Another angel came, tumayo sa altar, Oo. may hawak na gintong insenso. Ano laman ng gintong insenso? May laman ba? Wala po, sabi dalang gintong sunugan ng insenso. Oo. Oh, sabi ron, no? So that he might add it to the prayers of all the saints on the golden altar which was before the throne. The verse 4, and the smoke of the incense with the prayers of the saints went up before God, no? Out of the angel's hand. So, verse 4, pakibasa Tagalog. Mula sa kamay ng anghel ay unti-unting tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso, kalakip ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Kasama. Usok ng insenso, kasama ang panalangin ng mga hinirang ng Diyos. No? Yan sabi po ng pagtapos noon, then the angels took the censer and filled it with the fire of the altar and threw it to the earth. And there followed peals of thunder and sounds and flashes of lightning and an earthquake. So, sa verse 5, Tagalog, dapat. Pagkatapos, ang anghel ay kumuha ng mga baga mula sa dambana, Kumuha ng inilagay baga. sa sunugan ng insenso at inihagi sa lupa, at biglang kumulog, nagkaingay, kumidlat at lumindol. Nihagis sa lupa. Pagkahagis sa lupa, yun na. Peals of thunder na. No? Mga sounds and flashes of lightning. At merong earthquake na nangyari. Mga naganap, ano. So, may yung mga nangyayari kaya sa bansa natin ngayon. Meron kayang
Meron kaya kinalaman ng tinatawag na galit ng Diyos. Di ba? Sa talatang 6, ito na. And the 7 angels who had the 7 trumpets prepared themselves to sound them. Yung 7 anghel, na merong 7 trompeta. Inihanda na nila yung kanilang mga sarili para ihipan nila yung kanilang mga trompeta. May tunog ang trompeta niyan. May tunog ng dilubyo. Di ba? Ano yung tunog ng dilubyo siguro yung pag-ihip niyan nila, Kasi meron tunog ng kapayapaan eh. May ihip ng kapayapaan. Oh. Tapos sa verse 7, ayun na, umihip na ang unang anghel. Anong nangyari? The first angel, or the first sounded, and there came hail and fire. Mixed with blood. And they were thrown to the earth. Galing sa langit, Hail and fire. May kasama pang dugo. Tapos inihagis, Saan? Sa lupa. Opo. And what happened? And the third of the earth was burned up. Lahat ng sa. Yung 1/3? 1/3 of the earth? Opo. O hindi buo, Opo. Saan kaya inihagis yan? Siguro may lugar muna, Baka sa Amerika o Russia, North Korea. Was burned up. And the third of the trees were burned up. 1/3. And all the green grass was burned up. Yun po yung nangyari. Tapos pag-ihip na ikalawang anghel, what happened? Bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Ang una, puro 1/3 muna, Opo. 1/3 of the earth, 1/3 of the sea. The second angel sounded, and something like a great mountain burning with fire was thrown into the sea, and 1/3 of the sea became blood. Pang-apat na anghel, ano sabi yan? Hinipan ang kanyang trumpeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulok at bumagsak sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga mukha. Ano na, apektuhan na naman. Sabi ron, the third angel sounded, and a great star fell from heaven. Sino yung great star na ito? Literal na star? Galaxy or whatever, Pwedeng Fell from naturite. heaven. Pwedeng naturite. Oo nga eh. Pwede rin namang Tapos missiles. inilarawan, sabi burning like a torch, di ba? Pwedeng missiles. Nag-aapoy, Shooting star yung meteorite. Di ba kapag ka merong paligsahan, kailangan mo na sindihan ng torch? Opo. Tsaka itatakbo? Parang May parating daw na malaking hindi masabing meteorite kasi malaki. Yan. Matagal na yan. Bago lang daw na 1982, narinig ko rin eh. Hindi, iba pa ito. Ang pangalan niya, 3i, Atlas. Ewan ko narinig niya. Ang width niya, 60 kilometers. Ang haba niya, nasa hundreds of kilometers. Basta, para siyang at yung speed daw niya, yung speed niya, tsaka yung speed ay hindi ma-explain ng science. Beyond daw sa speed na calculated ng known science. Pag bumagsak yan dito sa Earth Talagang nabibong yan. Opo. Tapos siya pa kayong maligang Bigla daw sumilampot galing sa kung saan galaxy at heading daw dito. Kasi si Elon Musk masyadong nagpagtakot dito. Ewan ko lang. So, ang pangalan niya, Wormwood. Wormwood. At ang naapektuhan, sabi ron, and 1/3 of the waters became wormwood, mapait. And many men died from waters because they were made bitter.
Ano yun? Bakit namatay? Marami raw namatay na tao. Nalason siguro, Bishop. Pwedeng nalason. O nalason dahil wala nang mainom. Kasi hindi pwedeng inumin yung papait eh. Mapait. Di ba? Sabi at So, maraming ma-appreciate mo ang tubig pag yan, di ba? needs po. Ngayon, baliwala sa atin ang tubig eh, pero napakahalaga sa katawan ng tao ang tubig. Wala kang makain, pero pag may maaso, Di ba? Pag natuyuan ka, nako. Oo. So, siguro, yun nga, pwedeng tama yung sinabi nyo, nakainom, nalason. At pwede naman, nung malaman nilang may lason, di pwedeng inumin, walang mainom, mamamatay. So, puro one-third, ano? The fourth angel sounded, what happened? And the third of the sun, and the third of the moon, and the third of the stars were struck, so that the third of them would be darkened, and the day would not shine for a third of it, and the night in the same way. So, apat, no? So, anong mga naapektuhan? Unang ihip, apektado, yung earth. Opo. 1/3. Pangalawang ihip, Dagat. 1/3 ng sea. Pangatlong ihip, ano naapektuhan? Yung tubig. Ilog, no? Yung mga springs, Opo. mga rivers, naging mga sila. At yung pang-apat, ang naapektuhan, alin? Galaxy? Opo, maghapon. Ikatlong bahagi naman. Yung no? Walang tumangkaw. Yung kalawakan. Literal ito. Yun nga, tingnan nga natin kung ito ba ay mga literal. Kasi, More on Revelation. pasok na tayo sa sabi rito, no? We understand the trumpets to be symbolic announcements of the fearful sights and signs from heaven of which Jesus spoke. Symbolic announcement. Po. Basa po Luke 21, 25 and 26. Luke chapter 21 verse 25. 25, 26 po. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan at sa bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y matayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Ayun po. Okay, so sabi rin manual natin, the abomination of desolation, Jerusalem compassed with armies. So the signs in the sun and moon and stars and upon the land, distress of nations in perplexity, for the roaring of the sea and the billows, men fainting for fear and for expectation of the things coming on the world. So these visions are general or a general poetical representation of the great revolution connected with the events of cosmic significance effected through the first coming of our Lord to the world. These images, taken particularly from the narrative of the Egyptian plagues, are used symbolically and were not to press the details by our own speculations. So, basahin ko lang yung kasunod. Thus, the first four trumpet whose fall, respectively, on the land, the sea, the rivers, and the fountains of water, and the lights of heaven, the imagery is appropriated from the account of the plagues of Egypt and from other parts of the OT. Note, these plagues do not ruin everything, but like Ezekiel symbolic in chapter 5 verse 2 na Ezekiel, it destroys a third. Ibig sabihin ito, Sabi nangyari na yan. yun nga, yung inaano niya talaga, no? Opo. Sabihin nangyari. The imagery from accounts of Egypt.
So, ayon sa kanya, hindi ito, panahon natin. Hindi sa, Literal. tsaka hindi mga literal. Kumbaga sana, mga symbolical. Ayon sa kanyang pananaw. So, sabi nga, sa manual natin, here we have another series of catastrophe which bear the signature of the half and incomplete. It is only when we come to seventh trumpet that we find ourselves at the same point that we were when the seventh seal was opened. So, ano ibig sabihin niya? Sakop lang daw tayo saan? Tama ba yun? It is only when we come to seventh trumpet. Ano na nun? Seventh trumpet? That we find ourselves at the same point. No? Nung buksan ang ikapitong selyo. So sa loob pala ng pitong selyo, itong pitong trompeta nakapaloob. So the catastrophe here can only be identical to the others. What does it mean? Identical to the others. Yung catastrophe, Parang yung, magkakamukha lang sila. yung sinasabi niyang mga yun, yung mula sa yung galaxy, waters, earth, parang isa lang. Ibig sabihin. Parang isa lang yung event. Isa lang ang event. Isa lang ibig sabihin. So, kasi meron yan, seven seal, di ba? 7 trumpets, 7 bowls. So, what does it mean identical? O same scenario? Pareho. O hindi siya chronological? O yung different scenario? Magkapareho. Identical, ibig sabihin, parang magkaparehong scenario. So, ano ibig sabihin ng author? Isa lang ang yung 7 seals na ito, 7 trumpets na ito, 7 bowls na ito. Or natuloy natin. Identical to others So, this group, like the former, retains a rather general character. Trumpets in the Bible are used, number 1, to summon God's people to assemble. Isa lang palagi yung tunog, para bagang panawagan sa mga tao. For what? Sa tinatawag na pagtitipon o assemble. Yan ang unang tunog ng trompeta. Pangalawang tunog ng trompeta, to announce the destruction on God's enemies. Yun pala, announce the destruction on God's enemies. Pangatlong purpose ng tunog ng trompeta, to proclaim the Jubilee year. Stated in Leviticus 25:13. Tignan natin. So, yung mga tunog ng trompeta rito, alin dito sa tatlo? Jubilee year, destruction, or panawagan sa kanyang mga anak. Basa mo na, Leviticus 25:13. In the year of this Jubilee, we shall return every man up unto his possession. Okay? Ano raw meron? In the year of Jubilee, Yes. sabi ro, on this year of Jubilee, each of you shall return to his own property. Succession. Di ba? Pag-aari. So verse 12, for it is a jubilee. It shall be holy to you. You shall eat its crops
out of the field. So, yung proclamation ng Jubilee, anong gagawin nila? Kain. Ito, merong ano no? Kain. Each of you shall return to his own property. Sa Tagalog, verse 13. Sa taong iyon, ang lahat ng ari-ariang may pagbili ay isasaoli sa dating may-ari. Sa taon ng Jubilee, lahat ng ari-arian, May pagbili ay isasaoli sa dating may-ari. Jubilee year, Bishop, 50 years. Jubilee year. Jubilee. 50 years. Lahat ng ari-arian na ano mo, nakamkam mo, Hindi to, Oo. Bishop, yung sinanla sa iyo. Sinanla sa iyo. Binili mo, sinanla, binili sa mga, saan ba, sa kapwa Hudyo. Babalik mo sa babalik. So may mga ganun silang ano, no? yung batas nila. So wala sa ating batas na ganun. Wala. Verse 14. So meron tatlong ano, no? Yung may tatlong purpose. So, saan dito sa tatlong purpose ng pagtunog ng trompeta? Yung nasa Revelation, chapter 8. Wala eh, puro ano Bishop eh. Una, pangalawa, pangatlo. Puro ano to eh. Puro parang distraction itong mga to. Maaari pangalawa. Kasi sa pangalawa, to announce the destruction Of God. Para on makapag- God's enemies. Di ba? Announcing ng destruction ng mga kumakaaway sa Diyos. So sabi nga, the sound is exciting, joyful for believers, but prideful for the ungodly. Ang tulong-tulong po ito ay kagalakan para sa mga kaya. Ngunit ang nakakatakot para sa masasama. Katatakutan, no? Nakakatakot sa mga Nakakatakot para sa masasama. sa mga masuwayi, no? Sa mga taong walang Diyos, ano? Yun po yung ano. So, on our part, joyful ito. Di ba? Oh, pero sa mga tao na hindi nakakilala sa Panginoon, katulad sa atin, yung nangyayari ngayon, ano, parang hindi ko alam, no? Nakaraan. Ang Cebu lang, dumanas ng earthquake. Puro sa kanila. Pagkatapos ng earthquake, isang buwan pa pagitan, parang wala pa. Wala pa. Tapos na Ano nangyayari sa kanila? Bakit Wala ganun? naman doon sila mga Diyos-Diyos. Nagpalit-palit na naman doon. Oo, ay. So, pagkatapos nito, bagyong matindi, no? Ayaw tantanan. Hindi ba nakakausad sa trip? Sino kaya may kasalanan, no? Ay, ito, natural ba? Natural calamity? O there is something wrong sa bansa natin? Hindi nila masyado yung Diyos sa nila. Di ba? Kasi, alam naman natin, God is in control. Di ba? Sinisisi nila sa Slater. Sinisisi nila yung kay Slater eh. Yung dating PBB, Slate, maging engineer, Slater Young, na nagtayo ng malaking building doon sa bundok. At yung tubig doon ay wala, umagos na sa kanila. Kasi nangyari lang naman daw yun, mula nung nagtayo siya ng napakalaking, napakaganda ng building. Ganda ng ano. Hindi lang hindi. Parang siya Ano man ang connection? condo. Parang Siyempre. Nagbukay-bukay dun eh. Hindi na wala Tanggalin mga puno. mga puno. Oo, tinanggal lang yun. Tapos, naging ano, building. Ganda ng mga building. mula yun, yun na. Hindi naman nagbaba sa sipon ng gano'n. Kaya nga, hindi natin alam, eh, no? Siniraan nila. Sa dami raw dumaan na bagyo sa kanya. Never nagdaan. Pwede. Kasi, di ba, nagkapuroon nga ng Hindi, tsaka bakit palakas ng palakas yung bagyo? Di ba? Iba na yung bagyo ngayon, ano? Dati, signal number 3 lang. 3 lang eh, Signal takot ka na eh, no? Diba? Ngayon, number 5 eh. Iba na yung category. Hindi na nga eh. Number 4. Kasi super. Ngayon, nagkakaroon na tayo ng super typhoon. Ay, kapag super typhoon, ano na yun? Eh, dati, signal number 4 na yun, bihira. Pero,
Okay, so verse 2 ng Book of Revelation, ano sabi ng verse 2 ng chapter 8? And seven angels stand before God, and seven thrones were given to them. Dito raw, and I saw the seven angels. Ano po ang kanyang, nakatayo sa harapan ng Diyos at meron silang 7 trompeta. Binigyan sila Trumpet. ng 7 trompeta, Bawat isa sa kanila may kanya-kanyang trompeta. So, sabi sa manual po natin, verse 2, to stand before God. So, behold the face of the Father in heaven as revealed in the exalted Jesus in Matthew 18:10. Yan chapter 10, chapter 1 verse 18. Tingnan nga natin 18:10 ng Matthew. John 1:18. Ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay kakakitang palagi ng mukha ng aking Ama na nasa langit. Yung mga anghel sa langit, lagi nilang nakikita ang mukha ng ating Ama sa langit. So, may tinutukoy, Ano iingatan? Di ba? Isa sa maliit na ito. So, ano yun? May mga angel, Anghel de la Guardia? 118. Tingnan nga natin. Ano po? Chapter 18, verse 10 ng Matthew. Yun ang binasa mo, Bishop. Binasa po. 18:10. See that you do not despise one of these little ones. For I say to you that their angels in heaven continually see the face of my Father who is in heaven. So, sino yung Yung little ones. Little ones. Tignan natin kung sino yung little ones. Verse 10, see that you do not despise one of these little ones, di ba? Tapos verse 11, for the Son of Man has come to save that which was lost. Yung mga bata, Mga bata, literal na bata. Kasi verse 18, so verse 5, anyone who Yun. welcomes a little child like this in my behalf is welcoming me. Oo. If you cause one of these little ones who trusts in me to fall into sin, it would be better for you to... Yun, mga bata, yung children, Yung mga bata na lumalapit sa Panginoon. Kasi pinagbabawalan parang so, sabihin yung mga bata na ito ay meron mga Anghel de la Guardia. At yung tinutukoy yung Anghel de la Guardia ay ito yung mga nakakita sa mukha ng ating Ama sa langit. Okay? Sa 1:18 ng John, John 1:18. Sabi, Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay pinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. no one has seen God all at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him. Yung begotten God ang tinawag dito kay Christ. Hindi tinawag na begotten Son. Begotten God. Amen? Okay, so yun po. At sa sumunod, makita natin, some angels are higher than the others. Hindi sila pare-pareho ang ranking.
So si Lucifer, higher ranking siya. Hindi pare-pareho, no? Kaya nga napag-aralan natin yung the doctrine of Satan eh. So Colossians 1:16, Colossians chapter 2 verse 10. Tingnan natin about the angels, ano? Chapter 1 verse 16. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya para sa Kanya. Okay, so kasama po sa mga created beings, ano? Yung mga angels na ito. At pagdating po sa 2:10 ng Colossians, Kaya kayo ganap sa pamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya, na siyang nakakasako sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. okay. So, mayroong pagtukoy dyan. Sa verse 3, basta ano ng verse 3 ng Book of Revelation? Anong meron sa verse 3? Bako. Dumati ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Anong purpose ng insenso? Another angel came, dumating daw ang isa pang anghel. Upang ihandog. Oo, para ihandog, Sa no? dambanang dito. So, may hawak siyang golden censer, ano? At aside from that, nung ihandog niya, sabi roon, merong dagdag, ano? Ano yung dadagdag? May kasabay daw na panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Oo, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos, no? So, in the first persecution, sa verse 3, no? The first persecution of the Christian church, believers prayed with great earnestness. It is yung kasama yung additional yung prayer ng mga hinirang ng Diyos. Ito yung mga na-persecute. Ito yung mga pinugutan ng ulo. Ito yung mga nakaranas ng matinding kapighatian. O sino yon? Mga Kristiyano sa panahon nila? So, sabi nga, sa first persecution of the Christian church, marami raw mananampalataya, mga believers, they were praying, yung matinding pananalangin. Ano kaya yung prayer nila, Sa 6:10, yung prayer nila na huwag mo nang patagalin na ipag-ibigante sila pagkalapit. Yung tumatawag sila kay Avenger. Avenge us. Hintay lang muna kayo. Di ba? Hanggang kailan, di ba? Parang gano'n, no? Yun yung prayer nila, judgment. Oo. Sila ng malakas. Yung judgment doon sa mga tao sa lupa. Lalo na yung mga pumatay sa kanila. Patulan at parusahan ng mga tao sa daigdig na pumatay sa amin. Sabihin, na to, past na to, Oh. in history. Basta istorya. Hindi siya. Kaya nga, Hindi siya future event. Kasi tayo eh. Namula tayo sa faith. Na futuristic ang revelation. yun nga Pero no? merong itong writer ay preterist. Preterism, parang niya, no? Lahat ng nakalagay doon nangyari na. Oo. So, kasi nga, nakabasa tayo ng altar, sabi lang, the altar is only symbolic. No? The altar of incense, halimbawa, sa 16:12, anong meron doon? Ng Leviticus chapter 16 verse 12.
Pagkatapos, kukunin niya ang lalagyan ng insenso at pupunuin ng baga buwat sa altar na sunugan ng handog. Sunugan ng Kukuha rin siya ng 2 dakot na pinulbos na insenso at dadalhin sa loob ng tabi. So, yun no, yung purpose ng altar sa altar pala, meron palang ganong klaseng Anong ginagawa? Ilalagay yung yung taba. O yung handog, Kukunin yung lalagyan ng insenso at pupunuin ng baga po bagat, at tapos buwat sa altar na sunugan ng handog. so yun ang kaya dito sa chapter 8 verse 3 verse 4, sabi muna ng verse 3, another angel came and stood at the altar holding a golden censer, and much incense was given to him so that he might add it to the prayers of all the saints on the golden altar which was before the throne. So yung mga saints daw, nasaan silang pwesto nila? Saan ang pwesto ng mga saints na ito? At anong implikasyon? Bakit nandoon sila? Yung mga saints daw, saan? Verse 3. Pakibasa nga po verse 3 ng 8.3. At dumating ang isang ibang anghel at tumayo sa harap ng dambana na may hawak ng isang gintong pangsuob ng kamangyan. At binigyan siya ng maraming kamangyan upang idagdag sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambanang ginto na nasa harapan ng luklukan. So yung mga banal nasa harap daw ng dambana. So yun ang at dito makita natin yung the altar is only symbolic. At yung altar, ito po yung pinaglalagakan o yung pinaggagampanan ng tinatawag na paghahandog. No? At bakit nandoon yung yung mga saints na ito? Hindi siya parang nabanggit. Bakit? Parang nabanggit lang yung mga banal. Kasi ang sabi rito, panalangin sa tambanal, sa ibabaw ng dambanang ginto. Kasi may dambanang ginto, may luklukan, sa harapan ng luklukan, may dambanang ginto. So, ibig sabihin, nandoon yung mga saints na ito. At sa chapter 6, na basa natin, yung mga sa Great Tribulation, ito po mga saints na ito, they were experienced ng tinatawag na yung great multitude, they were experienced Great Tribulation. So, is it possible na sila pa rin ang tinutukoy dito ng mga saints na ito? Yung mga naka-experience ng Great Tribulation? Yung humihingi ng katarungan doon sa Panginoon? And that is their prayer? Kung ang interpretation mo sa Great Tribulation ay yung katulad ng interpretation nitong writer na ito yung naganap noong AD 70 sa kanila. Kasi yun ang worst sa Israel. Hindi na po nakabangon ng Israel until 1946. Kaya posibleng yun yung sinasabing hindi pa nangyari before at hindi na makuulit na mapupura sila ng gano'n. So kung yung preterist view na ito yun yung prayer na yun. Yun yung Kasi prayer. ang nakikita ko dito sa CAI, tanungin ko, hindi siya nagsususod ng kung alin ang iyong paniniwalaan. Hindi na-outline lang niya ang tatlong views. Preterist view, futuristic, at saka historicist view. So, may tatlong views. Ngayon, ikaw na mamimili kung ano yung view mo. Kung alin ang talagang dapat, biblical Kasi ang kasi dyan, na pananaw. ang question kasi dyan, according to the, sa mga records kasi, 90 to 96 AD, nang ibinigay yung
yung pagkasulat sa Book of Revelation. Meron debatable yan. Meron nga akong yung senior ko anong nakaraan siya na sabi ng ilang mga scientists at saka theologians and scholars, kinukontra nila yun. Dahil dun sa sinabi niya na kasalukuyang ng ito nga, tinitingnan ko nga yung Revelation 1 verse 19 ulit, na dahil sa sinabi dito na write then the things you see, both the things that are now, so kasalukuyang nangyayari yun, now and the things that will happen afterward. So, kumbaga, yung preterist view talaga dito, itong explanation itong writer na to, medyo mas pasok sa banga kaysa doon sa futuristic view. Kasi tayo, ang dami ng iba't ibang futuristic view, kung ano-anong mga dinidikit natin sa mga nasabi dito. Ganda kasi yun. Ang naglalaro kasi sa isip ng madami, at sa akin, ang naglalaro sa isip ko eh. Ang 90 to 96 AD, ano ba to? Ito ba yung pagkakuha ng sulat ni John? Or sa panahon ng 19 to 96 AD, ito yung panahon na kung saan buhay pa siya na ibinigay yung ang Book of Revelation. Kasi kailangan check natin mabuti yun eh. Kasi bakit? Kasi sa kanya pinakita. Ang sabi ron, isulat mo ang mga bagay na nakita mo. So, ang mga bagay na nakita niya is from chapter 1 hanggang chapter 22 yun eh. Sinulat niya lahat yun. Okay? Yun ang ibig sabihin, isulat mo lahat ito. And then, may sinabi na yung mga bagay na yun, that is the present. Ano yun? Yung panahon niya. Ganun yun, hindi mo pwede kasi kung past Tsaka na. yung darating. At saka yung darating. So kung sinulat ito ng 90 to 96 AD, tapos na yung pagkakima ng Hindi nga, marami nga kumukontra doon. Ang sabi nga, Hindi natin sabi nga, hindi ko sabihin hindi nito. 96 AD sinulat siya 68 AD bago maganap ang 70 AD. At meron silang mga archaeological evidences doon as compared to what is traditionally known as 96. Okay, sabihin na natin, 68 AD, di 2 years na lang, bago nangyari yung ano. Oo, yung 70 AD. Diba? Kaya yung afterward, samantalang ito, samantala kung 2 years na lang, sabihin na pinakita ng Panginoon yung after 2 years na darating, kung diyan tayo sa ano. yun yung, So yun yung afterward. parang medyo hindi tayo papasok sa tanga. Bakit? Kasi kung nalagyan natin ito, ang tanong, kaya kailangan kong tanongin, sa Book of Revelation, nasaan tayo banda? Yun nga, lagi yung Yun tinatanong yung noon pa, nasaan tayo Kasi ngayon? ba, nung sinabi ito Dito sa sa kanya, Revelation. diba, nung sinabi sa kanya to, yung darating buhay siya. So in short, yung present na yun, yung church bihin na natin, yung pangyayari na yun. So ibig sabihin, yung darating, yung maybe pagkatapos siya mamatay, nasa mga 180, 200, 300, 400, 5, 6, 7, dahil sa future na yun eh. Doon sa sinabi na yun, na sa mga bagay na darating, saan doon? Yung 180, ano yun? Yung nangyari na ba? 2 hanggang ngayon, sa panahon natin. Ibig sabihin, sa Book of Revelation, may nangyayari dyan, at meron pa rin nangyayari sa panahon natin. Pero saan doon at alin? Yun yung lagi kong tanong eh. Kaya nga pagdating din, hindi ako pagsabi-decide eh. Kaya ang tanong nga dito, yung afterward, yung nangyayari ngayon. Ngayon, pag sinabi nangyayari ngayon, kung ang tribulation, wala naman nangyari tribulation sa panahon ng 96 AD. Walang great tribulation nangyari doon. Hindi papasok sa banga yung year na yun. Kaya maraming scholars na nagsabi na ito ay naganap 68 AD. At may mga evidences daw sila doon to prove the point na 68 AD sinulat ang Book of Revelation, hindi 96. Kasi siya lang yung nahiwalay sa mga apostol na nagsusulat eh. Panahon din ng Paul. Doon naganap yung mga writing hanggang bago pa napatay si Paul. So, posible talaga na around 68 AD at yung the things that are happening now, ito yung kasalukuyan afterward, yun yung destruction ng Israel. So, kung yun ay totoo, tapos na itong Book of Revelation, symbolic lahat ito, ang tanong ko parati, maski nung nagsimula tayo dito sa study na to, saan tayo itong ating panahon? Saan tayo lumalagay sa Revelation? Pero i-add pa natin, di ba? Sa Revelation chapter 7 kasi, pag binasa mo doon, yung mga nanggaling sa malaking katighatian,
Kasi meron pang sealed, di ba yung sabi niya? Opo. 144,000. Tapos after ng 144,000, pagkatapos na pumasok na ngayon yung sinasabi nating saan ang sabi ng health, sino-sino sa panggaling. Ang sabi ng health, sila sa panggaling sa Ligapetian, panggaling sa mga bansa at mga wika. Ibig sabihin, hindi lang isang nasyon yun eh. Kundi yung nakita niya mga multitude na may doon may na mga pinagpapatay sa Great Revelation, galing sa iba't ibang mga wika at mga bansa. So, how can you explain that? Kung nangyari na yung Great Tribulation, halimbawa, kung tapos na, may record ba? Kasi kung for Diyos lang yun, dapat sa kanila lang. Ang tinitingnan ko naman dito, since hindi pa naman tayo tapos, chapter 8 pala tayo. 8 pa lang tayo. Meron pa kasi chapter 13 at saka chapter 14 na merong sinasabi dito na the great harvest of the earth. Baka ito yung future part ng Revelation na ay baka nandoon pa lang tayo or what. So, tingnan natin kung ano sasabihin din. Oo, Kasi nga, balikan natin yung yung Revelation 1:19. Sinabi niyo kanina. Nasabi roon, therefore, write the things which you have seen. Ano isusulat mo? Yung nakita. Ibig sabihin, past na ito. Okay, pagpalagay natin, nangyari ito 96 AD, 95 AD. Bawa, kasi ito yung common kahit sa mga Bible na dala na hawak natin, kahit kay King James Version, date of writing, 90 AD, 95 AD, ganun So, palagay natin 95 AD. So, yung sinabi dito, ang isusulat mo, yung nakita mo. Ibig sabihin, past nangyari. Kung 95 AD ito, kasama sa nakita niya, yung nangyari sa Jerusalem. Sa 70 AD. Past na yun. Kung sakasakali, kung 95, di ba? Past na yun. 20 years ago na yun. Mahigit. Teka, Oh. anong sabi niya? Tapos yung isulat mo rin, yung kasalukuyan nakikita mo. May kasalukuyan, may current Naisusulat niya rin Kasalukuyan na At yung darating pa. Dito kasi Bishop, ang context kasi nito is from verse 1 kasi ito Hindi, ito nga isusulat natin. Ang sabihin, meron pang ipinapasulat sa kanila mga event. Past event, current event, di ba? And then future event. Tingnan niyo, may future. Ano yan, yung isusulat. So hindi kaya dito tayo sa future. Ibig sabihin sa Tagalog kasi isulat mo mga bagay na nakita mo. Kung sakali, alin ang future? Di ba? Alin ang past? Ito, ang mga nangyari sa bagay na mangyayari sa darating. O nga, darating. Kailan yung darating? Kasi yung mga bagay ngayon kasi... Hanggang saan ang scope ng darating? Yung sabi mga bagay ngayon, kasi yun nangyayari sa panahon nila. Yung current. Yung current. Yung current yun. Pagkatapos yun, meron siyang future ngayon. Yun, may future. May future kasi. May parating. So, alin dito? Ang tanong nga, katulad lagi yung tinatanong, alin ang future? Ngayon, ano yung mga nangyayari ngayon? Sabi ni, present time nila yun Yung panahon na ipantay nga, nangyayari ngayon Hindi natin lang yung ngayon, kung kailan yung matatapos, kasi ngayon. Siyempre, pag namatay siya, pwedeng yung ngayon na yun, magkukontinuous yun. Tama? Hindi naman doon natatapos yung sabi na yun Yung kasalukuyan nangyari sa kanya. Susulat din yun. Hanggang saan yung kasalukuyan nangyayari sa sabi ng Panginoon. So, pag nakita na natin yun, papasok natin sa in the future na. Kaya ngayon, ang tagal na nito Saan tayo ngayon dito? Yung sasabi natin, sabi ng Pastor Edwin, susugang ko yun, tama yun Saan tayo ngayon nandito? Kasi future to nandito tayo sa mga bagay na darating. Nandito tayo nakatungtong, nandito tayo lahat sa mga bagay na darating. Kasi ito, lalabas na future. Pero, alam ba, sa panahon natin, kung may nangyari na, noong 580, whatsoever na yung mga sinabi sa Lord, hindi na to magiging future. Kasi nangyari na Nangyari na sa kanila. Past na yun. Hindi sa Pero kanila. past sa kanya, pero hindi future sa kanya. Diba? Yung ngayon, tapos na yun. Okay. In the future kasi, sinabi ito sa kanya, sa darating. Ang tanong, yung future. So, ang sabi ko, kung 180 to 280, Future yun sa kanya. Future pa rin yun sa panahon Sa kanya. Pero sa panahon natin ngayon, dahil nabubuti ito sa century na to, sa 2000 years na tayo,
mula doon sa sinasabi natin pagdating ng Panginoon Kristo. So, alin sa mga sinabi doon na darating na yung Yun. tapos na. Para sa atin, hindi na future yun. Kasi tapos na yun eh. Oh, Ganun yun eh. o kaya yun nga, yung paglagpas ng buhay niya, panahon niya, current yun, di ba? Tapos namatay Okay, siya. sabihin natin, Bishop, Ibig sabihin ng future, mula nung namatay siya hanggang sa hindi, sabihin panahon natin Bishop, ngayon. ganito lang. Pwedeng ganun, Palagay di ba? natin, Bishop, na namatay siya. Di namatay siya, palagay mo na 90 o 100. O, 180 na lang, Meron halimbawa. natin, Bishop, ng 280 na lang. Hanggang doon sa 280. Yun. Yun Yun yung ang- current. yun ang Yung current. future. Hindi, halimbawa, yun ang current. I-adjust na natin. Kung halimbawa hanggang doon yung current, ha? Hanggang namatay siya. O, Yun ang halimbawa, current. namatay siya. Oo. O sabi natin, pwede doon natapos yung current. O, Yun. dagdagan pa natin para mas maganda. Oo, ngayon. Mas maliwanag. 200 years. O, Oo. doon natin tatapusin halimbawa yung current. Yung current niya. Hindi yung, pagdating ng 380, doon pa natatakbo yung future. Oo, doon pa lang, tumakbo. Oo. Paano ganun From pala? 2,201, ganun. O, paano Diretso ganun? hanggang panahon natin ngayon, future. Yan. Sa panahon natin na to, mula na sinabi to, alin sa book of Revelation, yung future na nangyari Yun, na. yun nga. At Oo. hindi pa nangyayari. Kasi, kung nangyari ng iba dyan, hindi na to future para sa atin. Tapos na eh. Tapos na eh. Sabihin, yung future, yung buhay pa tayo, hindi pa nangyayari, yung future para Past tense sa atin yun. Past tense sa atin yun. Past din sa atin yun. Kaya nga yung tanong ko sa isang pastor, sa isang bishop, sa isang attorney, na medyo masyadong kasi yung kanyang palita, parang yung minamaliit kami, palibasa attorney siya. Hindi tanong ko sa book of Revelation, dito, alin dito yung nangyayari, at yung future. Kung future, nasaan tayo dito? May sabi sa akin pastor, sabi niya, bahala ka na. Ay, yun nga, kaya natin, ito, inaaralin natin, tuloy natin to. Okay, yan, kaya pala, symbolic yung altar, oh. The altar is only symbolic. Kasi nga, very common sa altar, merong alay-alay, di ba? Andiyan yung altar of incense. At yung sumunod, the prayer, no? Joel 2:17, Psalms 9:19. Anong meron doon? Panalangin. Panalangin ng mga santo yon, ng mga saints, di ba? Tingnan natin Joel 2:17. Joel 2:17. Okay, di ba? 2:17. Mga pari, tumayo kayo sa pagitan ng altar at ang pasukan ng templo. Manangis kayo at manalangin ng ganito. Mga bagga sa iyong bayan, O Yahweh, huwag mong hayaan kami hamakin at pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin nasaan ang inyong Diyos. Okay, so yun yung mababasa po natin sa chapter 8 verse 3. Yung ikalawa, yun nga yung panalangin. At yung pangatlo, the fact that it stands before the Lord. Meaning to say, the veil is now removed. No? At that time, na kumbaga kasi bago ka makaharap sa Panginoon during yung tabernacle, merong veil na dadaanan at ang pwede lang magpunta doon yung high priest. Yearly pa ang pagpasok niya, di ba? O pagpasok nila. So, pero dito yung sabi nga sa verse 3, direct na, wala nang hadlang o wala nang harang. Tuloy natin verse 4 and 5. Verse 4 and 5 na Book of Revelation, chapter 8. Mula sa kamay ng anghel ay unti-unting tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso, palakip ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos, ang anghel ay kumuha ng mga baga mula sa dambana, inilagay sa sunugan ng insenso at inihagi sa lupa at biglang kumulog, nagkaingay, kumidlat at lumindol. Okay, so yun ang mga naging kaganapan. Sabi nga sa manual natin, verse 4 and 5, the connection between these prayers and the fiery indignation about to overtake the adversaries is indicated by thunderings, etc. Pre-intimations of approaching revolutions on earth. So, nakaamba na, di ba? Ibubuhos na yung puot, no? Kasama sa ibubuhos yung prayer ng mga santo.
Kaya sa talatang 6, ayan, nag-prepare na. The 7 angels who had the 7 trumpets prepared themselves to sound them. Yun na yung verse 6. So, sabi nga, the angels do not inflict the punishment, they only announce. No? Ang mga anghel daw, hindi sila yung mamamarusa. Di ba? Announcement lang. No? Except that in the 6, there is a direct angelic agency. But even here, the announcing angel is not involved directly. No? Sa ano na yun? Verse 7. The first sounded, and there came hail and fire mixed with blood, and they were thrown to the earth, and the third of the earth was burned up, and the third of the trees were burned up, and all the green grass was burned up. So, yun ang mga nangyari, mga kaganapan. Pero ayon sa ating pinag-usapan, hindi yung anghel ang gumawa ng parusa. Di ba? Nag-ihip lang ang anghel. No, nag-sound lang ng trumpet. At yun na yung nangyari. Umulan ng yelo. No, di ba? Sa verse 7, sabi ng verse 7, Hindi pa ng unang anghel ang kanyang trompeta, mula ng yelo at apoy na may kapal dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa, ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. okay, so yung verse 6 at saka verse 7, ito po yung sound ng first trumpet, ano? At ang resulta, yun nga, Umulan ng yelo. yun nga the first sounded, and there came hail and fire mixed with blood, and they were thrown to the earth, and the third of the earth Nangyari was na to. affected. Nangyari na bang umulan ng yelo? Meron na ba? So ano, symbolic na naman? Symbolic lang to. Symbolic na naman ba? Ganun di ba? So, sabi nga, sa verse 7, concentrated in a great and fiery hail storm. John sees the desolation of war, which burst forth. So, the prototype was the 7th plague of Egypt. May prototype. Ano yung ikapitong plague nang nangyari sa Egypt? Yung ano, hailstorm. Ha? Hailstorm. Yun, di ba? Hail and storm. So, to say, sabi nga, mingled with blood, yung ano raw, that they are emblems of war in its desolating and consuming power. Yun pala yun ang tinaano niya, no? Yung may halong dugo. Di ba? Ibig sabihin, siyempre, pagka digmaan, Siyempre may dugo. talagang hindi lang halong dugo babaha ng dugo. Di ba? Pagkadigmaan So, at it was respected to the whole land. This shows that all parts of the land of Israel were to be affected. Whole parts of the land of Israel were affected. The object of judgment, sino raw? Is the whole land. But at the same time, it is only a third part that is destroyed. This is not the final judgment. Buong lupain, pero ang apektado lang, lupain nila? Hindi buong mundo. Hindi buong mundo. So, the trees daw are symbolic of the high and mighty. That is the symbolic of the trees. Okay, talatang 8. Ano sabi doon? Verse 8. Pasok na yung second angel. At trompeta, bagsak sa dagat at isang parang malaking bundok na masusunog. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. So,
And a third of the creatures were in the sea, no? And had life died, and a third of the ships were destroyed. Ito po yung naging kaganapan. Verse 8. Sabi nga, the expression. Ano yung expression? Like a great mountain. Wait mo. No? Not a literal mountain. No. In Old Testament, mountains were symbolic of kingdoms. Di ba meron din tayo basa pag meron kang maliit na pananampalataya, yung bundok, the mountains. Pwede mong ilipat. From that place going to another place. Naisip ko rin ng araw, sabi ko, paano nangyari yun? Kaya tayo, nakagis na natin yung gano'n. Nakagis na natin. Pag nabing mountain, problema. Dito kasi sa ito siya ito eh. Hindi naman nasunog lang ito eh. Bundok eh, no? Pag may pananampalataya ka, eh, no? Tapos, parang itinapos sa dagat. Pwede mo yun nga yun. Wala naman pwedeng bundok sa tapos Wala, sa dagat. wala namang... So, ibig sabihin, pati yun, hindi talaga literal yun. Di ba? Na yung bundok, eh, palipatin mo sa, ano, o ilipat. So kung gano'n, naganap na talaga, hindi siya futuristic na siya. Yung ano niya, Ewan no? ko sa inyo. Okay, so sabi nga ito, kung kingdoms ito, in Zechariah chapter 4 verse 7, the great mountain before Zerubbabel was the Persian kingdom. Aha. No? It set itself against the temple. In Revelation 17:9, there are ano yan? There are 7. Revelation. Revelation 17:9. Ano yun? Basa nga muna 17:9 ng Revelation. Kailangan dito ang pangunawa at karunungan. Ang 7 ulo ay ang 7 turon na kinaupuan ng babae. Ang mga ito rin ay 7 hari. So, and they are 7 kings, no? Sabi ng verse 10. 5 have fallen, 1 is the other, has not yet come, and when he comes, he must remain a little while. So, ito meron 7 ano? 7 kings, and they are 7 kings. No? Yung 7 hari daw na ito, no? Bumagsak na yung 5. Opo. Sa Revelation chapter 13 din to eh. So, kasi 17 na ito, no? Malayo na, no? Sa pinag-usapan natin. Balik tayo sa ano. In the meaning, therefore, is that the worldly powers will be punished by war and conquest. So, sa kahulugan, ano? It is not the Roman Empire in a narrow sense, which is seen in 1715, where it is said to be peoples and multitudes and nations and tongues, but also those who are allied with it. Mga kampe, no? Allied. Alyansya. So, about the sea, ang equivalent, mankind. Ibig sabihin, sa ikalawang pag-ihip yun, ano? Pangatlo na ba? Pangalawa. Ano na apektuhan sa pangalawa? The second angel sounded, something like a great mountain burning with fire was thrown. Ayan. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Dagat, ano? So, ibig sabihin, hindi siya literal na dagat. Ibig sabihin, ang symbolical pala ng sea, equivalent to mankind. Humanity. So, okay, verse 10 to 11. Pinipan Yan na. ang kanyang trumpeta at nahulog mula sa langit ng isang malaking bituin nagliliyab na parang sulo at bumagsak sa ikatlong bahagi ang mga ilog at mga bukal. Ang bituin ay tinawag na kapaitan, pumait at ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao na namatay pagkainom nito. So, anong nangyari?
nung ihipan ang ikatatlong trompeta, May isang malaking bituin. merong isang no, great star fell from heaven. Is it literal? Meron daw isang malaking star nalaglag mula sa langit. Di ba? So, ito ba ay tao? O ito ba ay galaxy? O anumang mga ano diyan, mga meteorites diyan? Pinakamalaking missiles to. Pinakamalaking missiles. Great star no? Malaki. Pinakamalaking missiles to. Bagsak sa dagat. Oh, yeah, ayan tama, ano ba? Missiles ba ito? Atomic bomb? Di ba? Meron na ba atomic bomb noon ng panahon nila? Ala. 1945, meron pa pala. Di ba? Ay sa Hiroshima. Yung bombang di ba? Pero sa panahon nila wala pang bomba. Wala pa yun, hindi pa nila alam yan eh. Yung ba ay nangyari na o mangyayari pa lang? Ito, Kaya nga, hindi natin alam ano yung great star. Kasi naging cause ng great star, pumait eh. Pumait ang ilog eh. Pumait yung mga springs eh. No? Hindi ka na makainom at maraming kasi kung nangyari na nga ito, hindi ito atomic bomb, hindi ito missile. Oo, hindi ito missile. Kasi wala pa nun yan. World War III. Ito yung... Ano yung tinawag na wormwood eh, no? Pangalan niya wormwood. No, kapaitan. Sige, sabi nga, the star falls from heaven. Heaven causes it to fall. Nalaglag eh, mula sa langit eh. Saan langit? No? Sa langit ng mga langit? O... Basta langit di siya. Basta sa Kasi itaas. merong first heaven, second heaven, third heaven, di ba? Basta niya sa itaas. Oo nga, basta nalaglag daw mula sa langit. Yun ang sinasabi, no? So, denotes the sudden unexpected nature of the occurrence. Oh, di ba? Okay. Di ba? Meron daw, unexpected nature. No? Kaya, the sea, equivalent to masses of people. Yun. Masses of people. Oo, di ba? The rivers and waters are an image of affluence, prosperity, and and success. success. Oh, so yung mga masa, ang equivalent pala ng mga rivers na ito, apektado sila. Apektado yung kanilang prosperity. Yes. Apektado yung kanilang success. Yes. Wala na yan, di ba? Yung affluence nila. Yung ganda nila, apektado na yan, wala na. Kung, di ba? Yun pala yung kanya mga tinatawag na symbolical. The star, contrast with the wood cast into the bitter waters by Moses. For his people, God makes the bitter water sweet. Kaiba daw ito, noong panahon ni Moses, ano yung ginawa, Nung malaglag daw ang star, pumait. Yung panahon ni Moses, meron silang senaryong ganyan? Wala din siya. Ano lang eh. Ha? Ang tubig doon mapait lang. Pagkatapos, ginanimos ginawang matamis. Ha? Yung bitter water, nag-sweet. Paano nag-sweet? Ginanimos ng yun eh. Nag-isa ng... Oo. Yung naging si Moses doon, di siya Code. tungkol ba? Code ba? O sanga? Parang meron silang inilagay, no? Ano ko binilagay si Oo. Moses eh? So meron siyang tinatawag na kumbaga sa message, na sabi nga, for the unbelieving world, He makes the sweet water. Unbelieving. Oh, sa mga unbelieving world, yung mga unbeliever, sino yung nagiging source ng for them to make the sweet water? Water. Sino? Christian or Word of God. Sabi nga for His people, sa bayan niya, God makes the bitter water sweet. No? Kaya nga, sa kahalintulad na kaganapan, sa unbelieving world naman, He makes the sweet water. No? He makes the sweet water bitter. Diba? Sa mga hindi naniniwala. Sino Sa mga sa mga believer. Ang mga believer, believing word.
Okay, another one, the fire. Ano na yun, ano, symbolical, puro symbolical, ano? Symbolical ng wrath at saka plunder. Nako. Kaya ito, oh. Kaya, symbolical pala yan, ang puot. No? At, ano na yan? Verse 12. Sa fourth angel naman, sounded, what happened? And the third, the sun, and the third of the moon, and the third of the stars were struck, so that the third of them would be darkened, and the day would not The third part. shine for a third of it. Like, Tingnan natin. Verse 12, the shining light of heaven. Pinipa na ikaapat na anghel ang kanyang Sa verse trompeta 12, ano? at Sige. salang ikatong bahagi ng araw, ng buwan at ng mga bituin, kaya't nawala ikatong bahagi ng kanilang liwanag. Nagdilima ikatong bahagi ng maghapon at walang tumanglaw sa ikatong bahagi ng magdamag. Hanggang 13. Pagkatapos ay nakita ko isang agilang lumilipad sa kalawakan at narinig ko itong sumigaw, kalagim-lagim. Talagang kalagim-lagim ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa. Pagtunog ng mga trompetang inipan ng 3 pang anghel. So, apat na angel, ano, apat na trumpets ang unang inihipan. At yun nga, sabi, parang abang-abang. At kalagim-lagim. No, meron nakaambang kalagim-lagim, ano? Po pwedeng, ano, mangyari, no? So, sabi, tuloy natin, the shining lights of heaven. So, the true God's favor shining on men, just as the darkening symbolizes His anger and the withdrawal of His blessings. So, shining lights of heaven. Pero, ano, meron tinatawag na, ano, no? Yung darkening, yung darkness. At raw po ay sumisimbolo naman sa puot, no? Ng Diyos, ano? At hindi lamang puot, yung pagbawi niya ng pagpapala. Amen. Sino yung makakaranas ng, ano, ng puot? Nandiyan dyan pa ba mga Kristiyano? Kung sakali alam mo panahon natin ngayon. O mga unbelieving community lang. Ay kung sa kanila lang, halimbawa, kung sa kanila yan, sino makakaranas ng puot sa kanila? Lahat ba ng Jew? O yung mga Jew na mga, ano, wicked? Yung mga Jew na namumuhay in darkness? O kung sa panahon nila, siyempre, andyan yung mga Roman Empire, ano? Imperyo ng Roma. So, God's meeting is the cause, no? The darkenings that take place are effect. Di ba? So, hindi na naman siya literal na nadidilim ang ano ang araw, ang buwan, di ba? Ibig sabihin ng ano, yung kadiliman, judgment. Di ba? At kapag ikaw ay nakakaranas ng tinatawag na ano, pagdurusa, parang madilim ang paligid mo, no? Kumusta ang buhay, Brad? Kumusta yung ano? Wala, ito, madilim. Madilim ang nadidiliman. Kaya di ba, bakit mo napatay? Dumilim ang paningin ko, Ay, ganun ba yun? Diba? Yung ganun, may mga nabi. Titingnan kasi natin, ang Hudyo kasi under ng Roman Empire dati. Hanggang sa ano And dahil sabi ng ano, the longest empire na nag-hari talaga is the Roman Empire. Sa buong mundo. Sa apat na kingdom. Oh. Nag-arise na according to the record of the world history. Babylonia, tapos Medo-Persia, Greece at saka Roman Empire. Almost 1,400 sila. Almost 100. Oras ko lang 1,000. Yung ano, yung Roman. O, di sila pinakamahaba.
Pinakamahaba dalawang guest. Talagang... Yung iba hindi. So, ibig sabihin, nung sila'y naghahari, parang madilim ang ano, mundo ng mga Israelita. Di ba? Kasi halos around the world na sila. Oo. Para wala na sa conquer. Kalulihan nilang kinonquer yata ito Pilipinas eh. 1521. So hindi humaba ang hindi masyado mahaba ang ano ang liderato ng Alexander ng Greek May silang sila bishop eh. Kasi nga pati si Alexander the Great pero although na talagang very victorious siya, maikli lang ang buhay niya eh. Ang ano to si bishop yung pamumuno kasi ng Roman Empire. Mula sa pasimula, napakahaba talaga. Mas maraming tao ginamit niya rin ng mga parang ano. Halos sila yung namiminuno eh. Around the world eh. Di ba na-divert ba yung kanilang kingdom man dati, kingdom of this world eh. Ngayon na-divert ang liderato ng Roman through religion. Through their religion. Roman Catholic, like for example, di ba? Kaya kita nyo, no? Until now, kung magtatayo na isang syudad, hindi po pwedeng walang simbahan ng Roman Catholic. Kasi nga Mario Bishop. Kasama sa plano yun, bawat syudad na itatayo. Hindi lang bishop, kada ano. Kasi sa division. Bawat syudad nga. Hanggang probinsya, no? Di ba? Ibang ano yun. Di batas kasi na At nilalagay pa nila sa pinaka-prominent na lugar, yung simbahan nila. dapat ang batas kasi sa Pilipinas, kada idudunit na lupa, gagawin subdivision, o gagawin isang bayan halimbawa, kailangan may church daw, religious group. Yun nga. Ang problema, ang lagi nakakakuha, Katoliko. Yun nga, sila nga. Hindi para meron ng meron na talagang covenant. May MOA na eh. Kaya ganyan sila kalakas. Ganyan ka ano. Sa Kingston nga noon, nung bagong lipat kami dyan, sabi nung nagtayo sila ng Katoliko, dapat pantay. Kasi hindi lang naman lahat nakatira sa Kingston, yung puro Katoliko. Dapat meron din iglesia ni Cristo. Oo, di ba? Kasi malaki yung Karamihan talaga space doon ganun. noon nung hindi pa nagtayo ng kumpletong... Yeah, kasab nila, ang laki na simbahan ng Catholic. space na binigyan nila ito sa mga bagong simbahan. silang bishop, sino na una rito? Oh, dito bago sila lalaki. Oo. Tapos nung ma-develop yung Space 7, yung inanalagay sa Clone, dito sa banda rito, St. Joseph. Yung tala, yung ano yan, yung ano, yung... So, donated lang sa kanila yon yung mga lupa na yan. Ano sila lagi? Di ba? Kaya, so hanggang ngayon, parang existing pa rin sila. Kami, nung araw, sa Ordua, nung active pa ako sa Ordua, merong walong denomination, bukod sa Catholic, may 8 denomination. So, nag-meeting kami kasama yung representative sa priest. Si Father, I forget his name. Nag-usap kami, kinakailangan, mayroong isang place sa Ordua na pwedeng gamitin ng kahit na sino. Napagkasundaan namin tawag na multi-purpose hall. Anyone, any churches, any denomination can use that hall. Ecumenical Yung yun. panahon namin, Oo. nagamit namin yung likod ng basketball court. Every time na magkakaroon ng gathering, pinapayagan yun. Kaya lang nung magkaroon ng pagbabago ng Liderato. homeowners, Homeowners, na bago yun kasi karamihan sa mga homeowners mga Catholic. Yun nga. Yun So ang natanggal mahirap. yun. Pero nung mga panahon namin, nung active pa ako, talagang binigyan kami ng karapatan magamit yun. Kasi hindi lang talaga Catholic ang nag-aano sa Ordua eh. But iba-ibang denomination. So, yun ang Kaya until now, meron silang, parang na-divert yung kanilang hindi na yung pagharian ng mga bansa o sakupin ng mga bansa sa pamamagitan na ng relihiyon. Doon ang... Saka ang sakupan ni bishop ng bansa, political. So, verse 13, the last 3 trumpets are announced as signals of still more severe woes. Tatlong woes yun. The typical English translation of verse 13 gives the impression that these woes are announced or pronounced upon the entire world, but a Milton
Terry said, the Common English Version of the Earth appears to have misled not only many common readers, but even learned commentators. No Ayan na, si Hellenist of our Lord's Day would be understood, no, as equivalent to all nations of the inhabited globe. The praise is traceable to Zechariah 12:12, where all the families of the land, no, of Judah are represented as mourning. And as J. Stuart Russell says, the rendering of by earth instead of land and by world instead of age have been most fruitful source of mistake and confusion in the interpretation of the New Testament. So, tapos na yung 4 na trompeta. No? At nang mabuksan ng 4 na trompeta, nagsimula yan sa pagbubukas ng 7 selyo. Tama? Nung buksan ng 7 selyo, umihip yung 4 na trompeta. Yung 7 angels. Diba? Tapos ano na lang, 4. Ngayon, may natitirang 3 pa. Tatlo pa. 3 trompeta. Yan ang pag-usapan natin sa susunod. Chapter 9, ang Book of Revelation. So, konti na lang. Malapit na. So, yung 3 pa rin, mga nakita niya, mga kasalukuyang nagaganap, at yung parating. Saan dito yung parating? Alin dito? Dito sa chapter 4, merong clue dito sa chapter 4, verse 1. In connection doon sa 119 na nakita niya, na kasalukuyang nagaganap. For at 1. parating. Sa verse 1, ang sabi dito, after these things, I looked and behold a door standing open in heaven. And the first voice, which I had heard like the sound of a trumpet, speaking with me, said, Come. come up here, and I will show Show you you. what must take place after these things. Ito yung after these things. So, itong ikukwento niya sa verse 2 hanggang sa chapter 5, chapter 6, chapter 7, itong binabasa natin, nangyari na sa kanila. Oh. Ayun sa Yung after these things, anong chapter sa Revelation, yung after these things? Hanggang saan? Hanggang saan? Kasi yung sinasabi mo kasi, ang pinakita kasi din yung churches eh. Sa 7 churches eh, mangyayari 7 churches eh. Pagkatapos nun, another chapter na naman, after this thing, sabi mo yun. Yung sa churches, pag binalikan mo yung chapter 1, verse 19, ang sabi niya doon, therefore write the things which you have seen, and the things which are, and the things which will take place after these things. No? So, and then, ipinasok niya ngayon yung 7 stars na kinukwento niya na yun yung 7 churches. Yung 7 lampstands. Yun yung 7 churches. So, ang 7 churches nasa chapter 2, chapter 3, tapos merong pasok na yung 7, yung chapter 4. Yung after these things na may ang mga kinuwento niya sa chapter 4, mga bagay na nangyayari sa heaven. Yung sa chapter 1 hanggang chapter 3, mga bagay na nangyayari sa earth, sa church. Sa chapter 4, mga bagay na nangyayari sa heaven. Di nila siya ron eh. Di nila siya kasi ron. Oo. Ngayon, yung after these things na yon, anong chapter ng Revelation yung after these things na yun magsisimula? Kasi doon ko marahil makikita kung saan tayo nalalagay sa chapter of Revelation. Kaya hindi to basta-basta i-interpretin lang natin ang Revelation na alam to kasi marami dito nagganap na. Hindi natin pwede sabihin magaganap alam. Ngayon, saan ba talaga? Yun yung focal point noong interpretation dito, yung after these things eh. Saan yung after these things magsisimula? Saan yun? Na para maglagay tayo ng timeline. Kasi yung kasing sabi nating nakikita mo ngayon,
yun na eh, yung present time yun eh. Saan yun tayo ngayon? Tapos yung present time nila ngayon, matatapos yun. Pagkatapos yung sabi niya, yung comes na yung parang sa aking after the 6 yung picture na yung pinakita. Picture na yun eh. Diba? Kasi kung titignan mo, dito sa Revelation chapter 8, 7, tapos dito sa chapter 10 kasi may ano pa rito eh, may agents. Yung kapitong anghel,